Paktay, nabulaga na, kakapasok lang breaking news, laglaga na malala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at nakakapag-follow kay General Macanas, paki-follow nyo na po and subscribe mga katunay para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan po yung The General's Viewpoint mga katunay, ipagpatuloy natin. Mga ari-arian ni Romualdez, target umanong kunin. Talaga? Hindi na lamang umano kasong kriminal ang tinitignan ng gobyerno laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Aba, totoo ba yan? Talo-talo na ha? Oo ba? Kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa flood control scandal, kundi mismong mga ari-arian nito ang posibleng habulin sa pamamagitan ng civil forfeiture. Ito ang ibinunyag ni John Vic Remulla, kalihim ng Department of Interior and Local Government sa isang panayam sa ANC. Aba, pati mga ari-arian ni Tambi ay punteryado na. Totoo ba yan? Kaya nyo bang gawin talaga yan? Baka mamaya publicity lang yan, ha? Baka mamaya sinasabi nyo lang yan. Diba? Kasi madali lang naman kasing magsalita eh. No, talaga ang pinakamahirap gawin yung gawa. Diba? Lalong-lalo na, alam naman natin, merong tatakbong presidente dyan na nababalitaan natin. No? Ngayon, kung totoo naman talaga yung sinasabi nyo, na kung siya ay talagang positibo o mapatunayan na ganito ganyan or kukunin ang kanyang ari-arian, bukod dun sa ulihin siya o ano, mas maganda. Talagang syempre, may pinatunayan kayong maganda. Yun naman ang hinihintay ng mga tao eh. Diba? Kayo nagbebendalo nga kayo eh. Oh. Pero kung sakasakaling hindi magagawa, kung salita lang talaga, eh yun na hindi maganda talaga. Ayon sa kanya, determinado umano ang Office of the Ombudsman na ituloy ang ganitong hakbang kung hindi sapat ang basihan para sa direktang kasong kriminal. Ito ang statement ni John Vic. If we cannot get him criminally, then we will get his assets. Parang medyo maingay. Nasa kaya si General Macanas? Parang nasa kainan o nasa mall? O nasa airport? Yan ang payag. Okay. So, hahabulin ng ombudsman. Kapatid niya yung ombudsman. So, ano ba ito? Laglagan na ba? Turuyan na bang nilaglag ng magkapatid na Remulla si Speaker Martin Romualdez? Oh, kayo mga katunay, kayo tatanungin ko. Naniniwala ba kayo na tuluyan ng nilaglag ng magkapatid na yan si Tambi? Para sa akin kasi hindi pa rin ako naniniwala. Hindi pa rin ako kumbinsido sa sinasabi nila. 'Di ba? Hindi pa rin ako kumbinsido kasi sino ba ang naglagay sa kanila sa posisyon? Syempre, yung pinsan ni Tambi. Ngayon, maniniwala ako sa kanila kung sasabihin ng nagluklok sa kanila na walang kapakapatid, walang kamag-anak, walang kaibig-kaibigan, basta kapag ikaw ay nagkasala sa taong bayan, kailangan mong panagutan. Yun ba ang nakikita namin ngayon o makikita namin sa gagawin ninyo? 'Di ba?
Sinabi na ba sa inyo yan? Na gano'n, na wala kayong sasantuhin kahit sino? Kung sino ang lumabas sa investigasyon, kailangan maparusahan? Kailangan bawiin ang yaman o kung anong meron siya? Kaya nyo ba talaga yon? Kasi etong mga to, hindi naman sila makakapagdesisyon sa sarili nila. Na? Lalong-lalo na syempre kapag usapan kay Tambi yan. Syempre kukonsulta muna yan sa kung sino ang katikit ni Tambi. Hindi sila pwedeng sumagasa na lang basta-basta. So kung sila gusto nilang mangyari yung ganyan, na sinasabi nila na kapag kukunin na may yan, tas ganto ganyan, hindi pwedeng sila lang yung nagdesisyon yan. Syempre nagtanong muna yan. Ngayon, kung ang naging desisyon din, ang pinagtanongan nila ay ganon, ay sa kanila gagawin. Kaso ang tanong nga, kaya bang gawin? Gaano kabilis mangyayari? O ganong katagal ba mangyayari yan? Of course, ang Pangulo, hindi naman gagalaw ang mga ito. Alter ego ng Pangulo itong Yun yung sinasabi ko. Hindi gagalaw yung mga yan hanggat walang utos ng leader. Hindi naman gagalaw yan kung walang basbas ang Pangulo. Oo. Tuluyan na bang nilaglag ni BBM, si Romualdez? Alam nyo, sa totoo lang, no, ito ang matindi. Once na ito, kapag si Tambi ay nagsalita, ayun. Di ba? Kumbaga kung si Saldico, nayanig ka na eh. Kumbaga, nayanig ka na sa mga sinasabi ni Saldico. Ito, kapag ito nagsalita, sigurado, lilindol talaga. Oo. Di ba? Kasi kung ganyan ang mangyayari talaga na parang nilalaglag yun na ako, ha? Parang ganon. Siyempre, imposible naman na hindi pumalag yan. Si Saldico nga pumalag eh. Yan pa. Ano sa tingin? Tutuwanan na ba ito? Ito, personal opinion ko lang ito. Hindi ako naniniwala. Mahina yung civil forfeiture. The other day ata, mayroon akong nabasang post na mayroon nang nagsampa ng civil forfeiture case laban kina Romualdez sa Regional Trial Court. Kailan? Nakakatawa. 1 billion peso lang sinampang kaso. Kaya nga, di ba, sinabi ni General Macalas, hindi siya naniniwala. Kahit ako, hindi naman ako naniniwala. No, na si Tambi ay kayang-kaya nilang maparusahan. No? Talagang, kumbaga, maraming butas ng karayom. Kasi syempre, mag-iisip ka din eh, ikaw ba kakayanin mong ilaglag si Tambi kung alam mo na balang araw baka mag-alasaldi ko yan? Lalong-lalo na kung magtutugma ang sinasabi ni Saldico tsaka ni Tambi. Diba? Siyempre, ikaw din mag-iisip ka eh. Kung talagang ilalaglag. Kasi kung ilalaglag si Tambi, yes, malalaglag talaga si Tambi. Pero siyempre, si Tambi ba, papayag na siya lang yung malalaglag? Ganun lang yun eh. Kaya para sa akin, hindi totoo to eh. No? Na talagang tuluyan na nilang nilaglag. Diba? Pwede yan patagalin ng patagalin. Diba? Pero yung yung ilalaglag, parang imposible. Ano ba? 1 billion lang, ang daming bilyones for 3 years. Mula ng 2023, umabot na ng 1.2 trillion pesos ang naisingit nila sa budget session. Tapos 1 billion lang ang civil forfeiture case. Kita nyo, katulad niya, 1 billion lang. Samantalang napakarami nga naman, mga bilyon-bilyon pa. Kita nyo naman, ang gagaan lang ng itinatapon sa kanya. Talagang kasi sila, kung pupukpukin talaga nila, kung talagang gusto talaga nila mangyari yung sinasabi nila, ay talagang sasagasaan nila yan. Ang tanong niya, handa ba sila nasagasaan? Kaya nga sinasabi ko kanina, kapag yan ay nilaglag, sigurado matindi rin ang sasabihin yan. At malamang tutukan ng tao yan. Ako,
magandang magandang pakinggan lang ito. Itong mga pahayag nila. Oh. Kaya lang, personal opinion dito, hindi ako naniniwala. Hindi pa rin ito. No? Parang ano lang naman ito eh, parang publicity lang naman yan eh. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ikaw may plano ka sa 2028, no? Alam naman natin si John Vic may planong tumakbo daw ng pagiging presidente sa 2028. 'Di ba? Minsan kung ako walang tiwala sa akin yung tao, hindi na ako mag-aambisyon na tumakbo ng mataas na posisyon eh. 'Di ba? Pero kung ganito, syempre, gagawa ka ng history, 'di ba? Na hindi makakalimutan ng tao, yung dapat talagang parusahan, ito yung sasakripisyo natin. No? Pwede ganun mangyari kung magsasacrifice kayo ng tupa. Kaso nga lang, uulitin ko, imposibleng hindi lumaban yan. Naaano lang sila kasi galit na ang taong bayan. Ang iniisip Kumbaga parang hindi mabaling sa kanila yung galit eh. 'Di ba? nila palagi ratings. Tingnan niyo ang Pangulo. Salita ng salita. Nagiging reporter na siya eh. Halos everyday nagre-report sa taong bayan. Pati pag-utang ng calamity loan sa SSS, ina-announce niya na. Trabaho ba ng presidente? Sa susunod mag-a-announce na yan pag may bagyo walang pasok. Mag-announce ng Kaya nga, sabi ni Ted Filon, unpresidential na yun. Hindi niya natabaho. Baka darating ang araw kung wala nang may announce ang Pangulo, pati winning combination ng loto, siya na rin mag-announce. Dati na-announce na, no? Siya na yung nagbobola. Bakit niya ginagawa yun? It's all about ratings. Kasi alam nyo, sa totoo lang, no? Pinipili talaga nila na maano sa kanila yung mga tao, mapalapit. Ganun kasi alam naman nila sa sarili nila, gaya na sinabi ni General Macanas, na alam naman natin maraming nagagalit na eh. So ikaw gagawa ka ng paraan mo para ang mga tao ay muling magtiwala sa iyo, para muling mapalapit ka. 'Di ba? Kung kinakailangan halikan mo yung paa nila, gagawin mo eh. Ganun yan. Lalong-lalo na syempre, malapit na naman ang eleksyon. Kaya kailangan lahat ng mga pangingiliti sa tao ay gagawin mo talaga. No, nandiyadyaan yung magdadrama ka na naman ng makabayan ka. Tutulungan mo yung buong mga tao. Pananagutin mo yung mga ganito. Uunlad ang ganito, ganyan. Makakadinig ka na naman ng mga ganong klaseng pangako. Kasi once na tumuntong na yung 2026, malapit na ang 2028 talaga. Diba? Kaya kailangan mo naman kumilos para pabanguhin kung ano yung pangalan mo. Yun naman talaga. President Franklin Drillo, ganon din ang kanyang pananaw. It's all about ratings. Natataranta, aburido na sila kasi napakababa ang ratings ng Marcos Jr. administration. Publicos Asia, Matakin mo, nakaupo ka na, no? Pero baba na. last quarter survey. Ano na lang? Tutusin, nakakahiya yun. Ikaw nakaupo, tas ang baba ng ratings mo. Kasi kailangan talaga, kapag ikaw ang nakaupo, kailangan mataas ang ratings mo. Kasi ibig sabihin, meron kang ginagawa. Yun ang katibayan talaga na meron ginagawa. Gaya ni PRRD. Nakaupo siya, pero yung trust rate niya malakas dati ng pagiging presidente niya. Kasi alam ng mga tao na meron kang ginagawa. Pero kapag ganyang bagsak, alam ng mga tao, parang sinasabi ng mga tao, wala kang silbi, parang gano'n. Trust rating niya 15% na lang. Samantalang si BP Sara 31. O di, sobra kalahati. Kaya ito, Taas to. again, magandang pakinggan itong mga ganitong statement na hahabulin Martin Romualdez kung hindi madalas sa Maganda talaga criminal yan case, kapag sa salita. civil forfeiture case. Alam mo, yan naman kasi ang hirap sa ating mga Pilipino talaga.
Lalong-lalo na kapag eleksyon. Madali tayong madala sa bola. Madali tayong madala sa salita. Kaya sana sinasabi ko paulit-ulit, paalala, na kapag dumating ang eleksyon, sana maging matalino naman tayo sa mga mangyayari. Huwag lang tayo magpapadala sa bola. Huwag tayo magpapadala dahil sa sikat siya. Ganun. Kailangan talaga is pumili na talaga tayo ng alam nating tama. Kung pipili tayo, kailangan pag-aralan muna natin maiki. Medyo ano to, pang-apis lang sa galit ng taong bayan. Para Hindi pa rin kumalma. ako naniniwala. Kasi kung tutuhanan pa, noon pa sana. Tinanong, nung hindi pa nagsalita si Saldico, bakit hindi ka-cancel ang passport ni Saldico? Sabi niya, due process. Wala pang kaso. Oh, yun nga, no? Bakit hindi pa ikansila yung ano ni Saldico? Noon dati, nung hindi pa nagsasalita. Pero nung nagsalita, kayang-kaya naman pala nilang dalin dito sa Pilipinas. Oh. 'Di ba? Kaya nga napapag-isipan sila ng hindi maganda eh. Napapag-isipan sila ng masama, nakukomentuhan sila ng masama na sila din naman ang may gawa. 'Di ba? Sana nung nagsalita si Saldico, tungkol dyan yung mga siniwalat niya, sana sinabi na lang nila na kung ano yung sinabi nila nung una, ganun na lang din sinabi nila. Eh wala eh, mahirap talaga eh. Kumbaga parang ano, si Bombansayan, ganito, ganyan eh. Ganun na lang. At least baka maniwala pa kami. Pero yung ganyan, na kaya mo namang pala, no? Dati pa, kaya mo namang palang anuhin yung passport niya para hindi na siya makaano. Bakit ngayon mo lang ginawa? Di ba? Ngayon ka lang sinipag, parang ganun. Nung nagsalita si Saldico, ang bilis. Kinansil ang passport, inisyo ng warrant of arrest. Pati si Martin Romantes. Noong una, sabi ng ombudsman, mahinang ebidensya. Sabi ng presidente, mahinang ebidensya. Nung nagsalita na si Saldico, biglang sinampahan ng reklamo complaint sa ombudsman. So, we were not born yesterday na hindi Yes. natin makita yung mga motibo nila. At saka Kaya, tayo, alam ko naman sa panahon ngayon, hindi na tayo basta-basta mapapaikot. Gaya, hindi na katulad ng dati, nasa TV lang tayo nagre-relay ng mga balita. Ngayon, malawak na. Meron na tayong SOCMED na doon natin nalalaman talaga lahat-lahat. 'Di ba? Kaya siguro sa susunod, pwede na tayong mag-ingat. Pwede na tayong mag-ingat sa gagawin natin na pagboto. 'Di ba? Ako, yun ang pinapaalala may ko sa kanila. pag-asa pa ba? Ako, personal opinion ko lang ito. Kaya ko pang pagtiisan hanggang 2028 ang O administrasyon. kasi sa totoo lang, kung hahanapin natin yung kalutasan sa flood control project na mananagot ang mga malalaking tao, wala tayong makikita niyan. Meron silang makukuha niyan pero maliliit na tao lang. Pero yung mananagot talaga lahat, nung nababanggit, hindi yan, malabo yan. Sa panahon ngayon. 'Di ba? Ako hindi ako nag-i-expect eh. Maaari. Kung sakasakaling mag-iba ang panahon, yun pwede pa. Ito, dahil binoto ko siya ng 6 years. Kailang kong pag-asa, parang gusto ko mang umasa, kailang mahirap yung umasa sa direksyon na tinatahak ngayon. Tignan mo, Jose Cabral, gusto palang maging state witness, hindi pinapansin. Ngayon na namatay na siya, saka lang nila pinapansin. Dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, wala, pinayagan lang na lumabas. Ngayon, hindi na babalik. Dami, puros resign lang. Resign. Pero na-resign, wala naman ginagawa. Samantalang kalaban nila sa politika, mabilis pa sa las 4. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.
Peace.